Ay, muling pagbabalik sa Blaze Fire TV. Thank you for watching po sa lahat ng mga subscriber ko sa channel na to. So, ako'y nagbabalik dahil po sa iyo. Mula noon hanggang ngayon, tayo ay isang GCash tutorial. May katanungan po dito si Ma'am Nilane_08. Ang katanungan niya kasi ito. Nag-submit siya ng ticket, tapos hinihingian po siya ng additional information. Hinihingi po siya ng additional information. It just a normal thing lang po talaga ni GCash. So ano po ang gagawin po natin sa mga ganyan na pangyayari po, Ma'am Nalane? Sa lahat sa mga subscriber ko po ha. Thank you for watching po. Bakit nga ba ako nagbabalik ngayon sa GCash tutorial? Dahil po sa inyo. Ang dami nyo kasing comment sa comment section ko. Madami po kasi nagbago sa content ko. Madami po nangyayari din kay GCash. Madami din pong pangyayari po ang nangyayari kay GCash. So, ano ba? Balik tayo sa question ni Ma'am Nalane. Kahit din po sa iyo, ikaw na nanonood ngayon, baka nakarelate po kayo nito. Itong question ni Ma'am Nalane, actually applicable pa rin siya. Pero pag hindi na po siya applicable sa mga forgot impin tapos mag-submit ng ticket. Kasi sa bagong update ni GCash na ginawa, sa bagong update niya, ang proseso ng pag-recover po kasi ng impin, kunwari nakalimutan nyo po, sa dashboard na po kasi yan makikita, di ba? Pag open nyo po sa dashboard ng application, GCash application mo, sa kaliwa, sa baba, may help centers. Sa kanan naman, sa baba, may forgot impin. Pag itap mo yon, i-click mo yon, may lalabas na tatlong security question. Yun po ang bagong update ni GCash na binigay po sa atin. Bakit nagbago si GCash? Madami po kasing cases na related po sa hack and scamming activity. Pwede kasi ma-recover ang account ng ibang tao pag mag-submit tayo ng ticket. Kahit di naman natin account yon. So, anyway, ganyan na po ang proseso ni GCash ngayon. Wala na po talaga yung mga submit a ticket, pag forgot mo yung impin, mag-reasoning ka. Pero, Ma'am Nilane, sasagutin ko pa rin yan. Paano? Anong gagawin mo? Dapat, kung makaka-receive po tayo ng email from GCash, and then, nagre-required po siya ng additional information, saan ba tayo mag-reply? Doon pa rin ba sa application or sa email na? Okay, magre-reply po tayo sa email. Kung saan po nag-email si GCash, saan po siya nag-required ng mga requirements, doon po tayo mag-reply. Wag po doon sa application kasi babalik po tayo sa bagong process. Bagong ticket number na po ang mangyayari niyan. So, magre-reply po tayo doon sa email. Ano ba dapat ang i-reply po natin? Reply all. Di ba? I-click mo yung reply all. Subject. Anong subject? Pag once nandoon na po tayo sa reply section, subject nyo is sending additional requirement to GCash. Ganun po ang i-submit po natin sa
Ganun po ang subject po natin. Ngayon, anong laman? Name ng account mo, account number, yung GCash number mo, current balance mo, last transaction date mo, tapos reason kung bakit po nakalimutan mo o ano po ang nangyari sa GCash mo. Bakit nagkaganyan? Yan po ang reason. Lagay nyo dyan. Ano pang ilagay natin? Attach doon sa may attachment file. Same pa rin sa pag-submit natin doon sa may application. Ganun din ang gagawin po natin sa email. So, picture po natin ang valid IDs po natin. Kung pwede na sana dalawa or at least one lang. Valid government ID. Ano ba 'yon? SSS, PhilHealth ID, or national ID, or driver's license ID, passport ID. Pwede po 'yon for recovery. Valid na po 'yon for local government. Lahat ng local government ID. Pangalawa, picture po ng SIM ni-registered natin kay GCash. Kung yung Android phone mo may micro lens, picturean nyo po yan. Tapos, ano pa? Yung SIM natin, ibalik natin sa Android phone. Screenshot natin ulit ang SIM. Yun na po, i-attach din natin yun. So, yun po ang mga additional requirements. Anong last? Mag-file po kayo ng police report. Pumunta po kayo sa nearest police station, tapos mag-blatter po kayo. Certification na lost po ang ganito, ganyan. Picture nyo, attach nyo din doon. Okay? Ganun po ang dapat gawin po natin. Ngayon, posibleng hindi ma-process yan. Ito po ang kadalasan nangyayari sa mga subscriber ko po. Sa lahat ng mga subscriber ko po, reminders lang po. Dapat po, yung ni-registered nyo na SIM kay GCash at verified po yan kay GCash, dapat naka-registered din yan sa national government. Pag yan ay hindi naka-registered, sure ball, inactive yan. Wala po kayo marireceive na OTP kahit ano pong galing kay GCash kasi inactive na po yan. Inactive na po yan. So, kailangan po yan ma-activate. Kaso, lumagpas na po tayo sa due date ni local government for SIM registration sa old SIM na ginagamit po natin. Ano mangyayari sa atin? Wala tayong magagawa niyan, kundi palitan ng bagong SIM at gumawa po kayo ng bagong account. Paano kung mayroong malaman? Dyan tayo magka-problem kasi mahirap po i-recover yan kasi kailangan rin natin makareceive ng OTP. O, anong gagawin po natin? Mag-file po kayo ng report sa police station. Pumunta po kayo sa nearest Globe Center. Ano yung mga physical Globe Center dito? Check, mayroon po tayong GCash personnel. Doon. Puntahan nyo po. Kausapin nyo po, ganito, ganyan. Hindi nyo po na-registered to sa national. May pera po, may laman po ang account ko. Paano po? Anong gagawin ko po? Yan po ang gagawin nyo. Kasi may involved po na pera. So, take an effort po sa mga ganyan. Kasi kung hindi nyo po yan gawin, kawawa rin. Sayang din ang pera, di ba? Ngayon, sa mga nag-forgot in-pin, wala na po tayong submit a ticket for the forgot in-pin. Demolish na po yan ni GCash. Kagaya ng sinabi ko kanina na bakit na-demolish? Dahil po sa mga scammer and hacker. So, anong gagawin po natin sa mga active pa po na account at okay pa, goods pa?
Pumunta po kayo sa profile settings ng GCash account nyo. Tapos, yung tatlong security question, i-customize nyo po na kayo ay makaka-relate po sa question in case na makalimutan nyo po ang ah, password or IMPIN ng GCash account nyo. So, guys, ulitin ko kung ikaw po ay nanonood ngayon at goods po ang account nyo, wala pong problema, nakakapasok po kayo, nakaka-out, nakakapasok. Ngayon pa lang, pumunta na po kayo sa settings nyo, tapos set nyo po yung tatlong security question na kayo ay makaka-relate. Okay? Na kayo ay makaka-relate sa tatlong security question ni GCash. Ay, yung aso ko. Oh, sabi niya, gawin nyo daw. Sabi niya, gawin nyo daw. Para din yun sa inyo. Oh. So, yun guys tulong advice ko yan sa inyo. Ano pa? Yung tatlong security question nyo, kumuha po kayo ng notebook, isulat nyo po lahat ng information nyo kay GCash from account name, account number, anything else na pwede nyo ilagay dyan, mga password, mga IMPIN nyo, ilagay nyo dyan. In case makalimutan nyo, mayroon po kayong reference na information na makikita. Para pag dumating ang panahon na makalimutan at dumating ang panahon na kailangan po natin mag-recover, madali na lang pong gawin. Kasi alam nyo na po ang tatlong security question kasi nakaset na po yan. Diba? Ganun lang po yan guys So, kung nagbago man si GCash, dapat din tayo mag-upgrade sa sarili po natin. Kung nag-upgrade si GCash for security purposes, tayo rin ay dapat mag-upgrade for security purposes. Diba? Kung tayo ay may bank account, anong ginagawa po natin? Is mag-save din ng mga information sa notebook. So, okay guys, yun lang. Sana ay nakatulong po ako sa inyo. Thank you. Welcome back again sa ating YouTube channel. Ito po si Blissfire TV. Thank you po sa mga comment nyo. Dahil sa ganyan, makakabalik po tayo sa Blissfire TV tutorial ng GCash. Have a nice day po. God bless po sa lahat.